Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, "Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinibigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalan, taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayoy alam na nila mula sa iyo ang lahat ng ibinibigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, ang lahat ng akin ay iyo at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Idinadalangin ko sila. Ang panalangin ni Jesus para sa pagkakaisa ay isang biyaya at paalaala sa atin bilang isang iglesia. Ipinanalangin niya sa Ama na tayo ay maging isa, gaya ng kaisahan niya sa Ama. Sa mundo ngayon, napakaraming puwersa ang gustong pagwatak-watakin tayo, mga hidwaan sa pamilya, alitan sa komunidad, pagkakahati-hati maging sa loob ng iglesia. Ngunit bilang mga alagad ni Jesus, tinatawag tayo upang ipaglaban ang pagkakaisa, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Sa ating pamilya, maaring may hindi pagkakaunawaan, ngunit tinuturuan tayo ni Jesus na magpatawad. Sa ating komunidad, maaaring may inggitan, ngunit tinatawag tayong magmahal at umunawa. Ang Iglesia Katolika ay isang buhay na tanda ng pagkakaisang ito. Magkakaiba tayo sa kultura, wika at estado sa buhay, ngunit iisa ang ating pananampalataya. Iisang katawan na si Kristo ang ulo. Sa ating pagkakaisa, higit na naluluwalhati ang Diyos. Makisangkot tayo tuwina sa ating mga parokya, makiisa sa mga gawain at magbigay ng tulong at serbisyo bilang tanda ng pakikiugnay sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon at siya nating kinabibilangan.